Magandang gabi sa lahat sa ating tagapakinig ng ating kwento. Ngayong gabi, ang inyong maririnig na kwento ay hango sa totoong buhay na pangyayari. Pero bago natin simulan ang ating kwento, please like and subscribe and hit the notification bell below para ma-notify kayo pag nag-upload kami ng bagong kwentong katatakutan. Ang ating kwento ay tungkol sa itim na anino na laging pumapasok sa salamin sa cabinet sa kwarto. Ako pala si Rafael. Gusto ko lang ibahagi ang aking karanasan sa isang anino na anyong tao. Noong bata pa ako, lagi akong nakaka-experience na pag natutulog ako, ay bigla akong nagigising na para bang may nakadagan sa akin na mabigat na bagay. Nag-umpisa yun nung high school ako. Habang papauwi ako galing school, ay biglang umulan ng malakas, kaya nabasa ako ng ulan habang papauwi ng bahay. Nang nasa bahay na ako, agad akong nagbihis ng damit. Dahil nga sa lakas ng ulan, naisipan kong matulog dahil sa lamig ng panahon. Noong mga oras na iyon, di ko namalayan na nakatulog na ako nung time na iyon. At dahil paggabi na nga sa mga oras na iyon, pagising na sana ako para bumangon dahil hapunan na. Laking gulat ko, nagising na ang aking diwa at isipan, pero di makagalaw ang aking katawan. Sinusubukan kong galawin ang aking katawan, ngunit di ko ito magalaw. Sinubukan kong galawin ang aking paa para sumipa, pero di ko rin ito magalaw, na para bang nakumatos ako sa aking pagkagising. Pero yung mata ko ay dilap na dilap ng mga oras na iyon. At laking gulat ko, may nakita akong anino na kulay itim na anyong tao. Nakita ko siya na tumawid galing bintana. Dahil sa mga panahon na iyon, natutulog akong nakaharap sa bintana na nakabukas ito. Sinubukan kong sundan ang anino na humakbang sa akin mula sa bintana, na parang naghahanap ng daanan niya. At sa mga oras na iyon, di ko pa rin magalaw ang aking katawan. Pero yung mga mata ko, pilit kong nililingon yung maitim na nilalang na anyong tao. Naaaninag ko siya, itim na itim yung kulay niya, pero may mata siya na puti na parang kagaya sa tao. Nang maaninag ko siya, nakita ko siya na huminto sa harap ng salamin. Sabay lumingon sa paligid na parang nakatitig, parang nag-aantay. At ng mga oras na iyon, doon ko siya nakita. Bakbang siya papasok sa salamin sa cabinet ng kwarto. At pilit ko gumalaw, pero di ako makagalaw sa mga oras na iyon. Kaya naisipan kong magdasal at pinikit ulit ang aking mga mata hanggang sa makatulog ako ulit. Maya-maya pa ay nagising ako bigla at doon na ako nakaramdam ng pagod. Pakalipas ang mga ilang buwan, habang ako'y nasa kwarto nakahiga. Habang nagsiselfone ako, naaaninag ko minsan sa sala na parang may dumadaan na itim na bagay. Pero pag tinititigan ko ito, wala akong makita. Ilang beses itong mangyari. Noong isang gabi habang ako'y natutulog, naramdaman ko na para bang may nakadagan sa akin na sobrang bigat. Kaya ginising ako ng pinsan ko at nung pagkagising ko tinanong niya ako, pero laking gulat niya sa sagot ko dahil sinabi ko na may nakadagan sa akin na itim na nilalang. Pawis na pawis ako nung oras na yon na parang takot na takot. Kaya naisipan namin magpa-blessing ng bahay at doon nag-umpisa na maging tahimik ang aking pagtulog.
iniba ko na rin ang mga posisyon ng mga bagay-bagay sa bahay. Lumipas ang mga taon at di ko na naranasan ang mga ganoong bagay. Dahil dati, pag natutulog ako, di ako nagdarasal. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, nakakatulog na ako ng mahimbing. Dapat nating ugaliin magdasal bago matulog at pagkagising sa umaga. Please like and subscribe for more katatakutan story. Maaring magbahagi ng inyong kwento para maitampok sa aming channel. Mag-email lang sa aming email address.